Yo! Ano na? Good morning sa inyo mga Philippines. Sa inyo mga Philippines na. Bali, good morning sa inyo dyan guys. Bali, andito tayo sa sa Mandaluyong. Oo, tama, Mandaluyong to. Naligaw pang puta. Tayo sa Mandaluyong ngayon. Ang oras ay 9:55 AM. So far, nakaapat na tayo ngayon. Simula tayo ng 7 AM. At tayo ay nakaapat. Bali, 3 passenger at 1 padala. Bali, na-meet natin yung incentives natin na 4 na rides. 50 pesos between 6 AM to 9 AM. Ewan kung counted yung padala. Sakto kasi 4 eh. Pero sana counted yung padala para 50 pesos din yun. Ano ko ba? Eh, sayang. 50 pesos. Ayun, bali. Yung rate ng padala ay 159. Magmula doon sa PGH. Papunta dyan sa may Reliance Street. Malapit sa TV5. 159 pesos. Yun lang wala tayo sa tahanin. Ayun, naibabalik tayo ng Mandaluyong sa kabilang side. Bali, speaking of padala, ayan, meron nga rin palang servisyo si Angkas na ganon. Angkas padala. Express din yan, boy. So hindi kayo pwede mag double book eh. Single booking lang dito yung Angkas, kaya Angkas padala. Kaya walang double booking yan. Pero may iba pa rin yan, syempre sinasabayan yan. Yung may mga ibang apps na delivery, diba? O yung mga Grab, o kaya. Pero pinakasikat talaga dyan nakasabay, Lalamove. Lalamove talaga ang pinakasikat nakasabay dyan, pre. Pangsabay yun sa lahat, pangsabay, pang uwi. Ayun ang pinakasikat dyan, Lalamove. Speaking of Lalamove, no? Meron nga na namang issue na pumutok kay Lalamove. I mean, hindi naman kay Lalamove mismo. Dun sa customer, yun sa may vlogger nga daw na naiinis daw siya dun sa mga rider ni Lalamove. Lalo daw dun sa mga nagda-double booking. Ayan, unang-una, alamin natin kung bakit. Unang-una, kung naglagay ka ng note doon na rush yung order at hindi sinunod ng rider, kabawasan yun sa kabawasan, mali sa rider yun. Kasi ang ni Lalamove, ang patakaran dyan sa double book, kailangan magpapaalam ka muna sa customer. Ngayon, pag pumayag, di pwede ka mag double book. Pag hindi pumayag, di single booking ka. Ganon. Especially dyan baka pagkain. Galing din kasi ako kay Lalamove. Rider din ako ni Lalamove. Siguro mga 1 taon din ako dyan mahigit. Kasi July ako dyan nag-start sa kanya 2022. Tapos ngayong 2024 lang ako umalis sa kanya. Nitong January bumiyahe pa ako sa kanya eh. Noong December sinulit ko yun. Sige, malaki yung bigayan nun. Malaki yung bigayan noong December eh. Tapos pwede, pa yung double book nun. Pwede pa ako makapag double book nun. Kaya saglit lang kumita ng 1,000 sa isang buong maghapon. Hindi pa ako nun araw-araw lumalabas kasi minsan pakaramdam ko parang kahit may plus, lugi eh. Nangyayari na. Pero okay naman, survive ko naman yung December. Tapos nag-January, ayun, bumalik na naman yung fare. Sabi ko, lilipat ako ng iba. Sabi ko kay Grab, sarado si Grab eh. I mean, stop hiring sila sa Grab Express. Sa Grab Food naman, ang requirements doon, kailangan mag Grab Express ka muna bago ka maging rider ni Grab Food. Bali, ang nangyari na nag-focus kasi sila sa Move It. Professional license na tayo nun, kaya sabi ko, lipat na lang tayo ng MC Taxi. Try muna natin isang taon, habang hindi pa maganda yung patakaran ni Lalamove. Anyway, balik tayo kay Lalamove. So yun nga sabi niya kasi kailangan daw niya yung item nun that time. Ngayon, kung hindi siya nag-note na rush,
Eh talagang ito-double book nun. Ano? Wait lang, balikan na lang natin mamaya kasi may ano, booking. Pag-usapan na lang ulit natin yung mamaya. Pinasok ko ng booking, papuntang may ano yung Makati. Yo! Kambing ng putik. Hey, welcome back. Ayun nga pala, no? Bali, 11:36 na, naputol yung mga sabi ko kanina. 11:36 na, no? Sunod-sunod kasi, tapos nalobat yung ano ko, battery. Lobat para lahat ng spare battery ko kanina, kaya chinarge ko na muna. Bali, dito pa rin tayo San Juan. Dito tayong Santa Mesa. Maghanap na tayo ng pwede makainan. Ang haba ng talan, ano? What's up? Wawawin! Wow! Si Kuya gano'n na, bossing lalaw yun ah. Ay putak, binalikan tayo ng ano. May Robinson, wait lang. Maya na lang ulit, may booking ulit ako. GoPro stop recording. Tawag dito. Bigla pumasok yung booking na sa may Robinson Magnolia eh. 131 din yun, tapos sakto papuntang Maynila. Kumain na kaano na lang, kinuha ko na, di ba? Tapos sayang naman yun para bago ano, tawag na ito, bago magtanghalian, andito tayo sa Maynila. Ngayon, hindi na tayo maghahanap ng pag makakainan. Tayo banda pa ako. Yo! Ako'y nagbabalik ni JB. Bali, nga wala na. Hapon na, tawian na. Tayo ay naka Rese na booking. At tayo ay uuwi na dahil alas 4 na. Bali na dito ngayon sa may ano, Taguig. Sa may service road ng C5. Papunta tayo ngayon ng Bikutan. Tara, diretso uwi na. Pero nakaset yung ano ko. Gamit ko yung yung bagong apps. Tapos nakaset destination ako papunta sa amin. Alam mo, may makagip, diba? Panggas din yan bukas, dagdag panggas din yan. Anyway, balik nga pala tayo dun sa may ano. Sorry. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung ano, sa Milala mo, yung sa podcast. Wala talaga akong nahanap na ano. Hindi ko napanood yung full video eh. Splice video lang talaga yung napanood ko eh. Nagsabi kasi, may word kasi siya doon na ano, na sinabi niya na yung items daw, kailangan niya right away. Ay ba? Tama ba? Basta yung sinabi niya doon, may sinabi siya doon na kailangan agad-agad yung item. Kailangan niya agad-agad. Ang mali niya doon, kung hindi siya naglagay ng note na rush yung item, wag nang sabayan. Pwede siya maglagay noon kasi kung rules to rules lang yung susundin natin, yung ilala mo, pinapayagan yan mag double book. Pero, may pera, pero dapat magpapaalam sa customer. Ayun talaga yan, kailangan magpapaalam ka sa customer. Alam ko yan kasi rider ako eh. Wait lang, nalito ako dun ah. Turn right anytime with care dun, no? Tapos meron dun turn right na arrow sign na nakapula sa taas, no? Di mo alam kung anong ano yun mo eh, kukunin mo eh. Kaya napahinto ako dun bigla. Kinabahan ako dun dahil disregarding yung pre. Ang kulit, no? Nag-cool down ako dun saglit, buti kayo may nakasabay na motor. Kung wala, nako, binangga ako sa likod. Balik tayo na. Yung sinabi ko nga sa kanya, ang mali niya dun, kung nag-note siya tapos hindi sinunod ng rider, ayun, laps ng rider yon. Ngayon, kung hindi ka nag-note na ano, na di ba, hindi ka nag-note tapos nalaman mo na double booking, laps mo yun. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo inaalam na legal pala yung double book sa Lalamove. Kasi yung Lalamove, hindi yan talaga siya express. Same day delivery lang siya. Ngayon, kung gusto mo mapabilis yan, either way na maglalagay ka ng tip o maglalagay ka ng priority fee, tapos maglalagay ka ng note na wag na sabayan. Kasi kung express yan,
tignan mo yung sa Grab Express. Napakalayo ng diferensya ni Grab Express kay Lalamove. Kasi magkaiba sila ng magkaiba sila ng service. Kasi Grab Express talaga yun, Grab Express. Sila Lalamove, same day delivery na lang yan, kaya ganyan kababa yun. Okay? Ayaw bayad sa booking. Gets? Kaya nga umalis na ako dyan kasi sabi ko, wala nang pag-asa yan na dagdagan yung fare. Kasi nga, iba na yung ni Lalamove yan, iba na yung palakad niya eh. Di ba? Dati, nag-function siya as express. Noon, meron pa yan dati. Kahit 5 yung dala mo, legal yun. Tapos, pwede ba yun, kahit piso na lang, doon mo na sa bahay, sa piso na lang yung wallet mo, makakakuha ng booking, tapos doon mo na sa bahay nyo, i-complete. May ganun yan may ganun yun. Kasi naabuso ng rider, kaya ayan. Nagkaroon pa nga yan dati ng yung sa bago mo siya ma-complete, kailangan malapit ka dun sa radius nung drop off. Ang hirap din nun kasi paano yung lalapit ka pa ron paano kung dito lang sa labas tapos village pa, kailangan papasok ka pa sa loob, diba? Dun yung pin, tapos dun may papakanse, i-complete, diba? May mga ganun pa yan, pero anyway, ibang usapan na yun. Balik tayo dun sa sa podcast nga. Ayun nga, kung nag-note siya nun na rush, lapses ng rider yun kasi hindi nga ni-rush niya Kasi kung magnalagay ka doon ng note na rush yun, wag kunin. Rush yun, wag nang sabayan. Mabubulok yun yung booking niya doon. Alam mo kung bakit? Mahulit na kasi mga rider dahil sa baba ng fare. Sa baba ng pamasahe. Kasi sabi naman nila dyan, bakit kayo nandyan nagtitiis kay Lalamove? Kung mababa na pala, di ba? Marami kasing mga hindi nasusunod dyan yung sa mga customer din. Unang-una yung queuing. Pag point to point lang kasi yan yung Lalamove. Kumbaga, pagkakuha mo dun sa drop-off point, tapos dun sa baba, halimbawa, condominium yan, may bayad na queuing yun. Hindi sila sabi nila na yung karapan namin mag-deliver. Pero mo magkano na lang ngayon yung fare ni Lalamove, di ba? Tapos papakitin mo pa ng sobrang taas. May queuing service nga, pasok yun doon. Di na rin nasusunod yun. Ayun yung sa issue naman niya, sinasabi niya na kailangan niya na daw yung item right away. Malamang sa malamang nun, nag-book siya, pero hindi niya nilagyan ng note. Pero hindi niya alam na legal yung double book kay Lalamove. Unless magpapaalam, pero dapat pinapaalam pa rin ng rider. Ganun talaga dapat, yun ayun ang standard. Kung rules to rules lang hindi talaga nasusunod dyan. Kahit ako dati noong December, kasi January lang ako lumipat kaya kasi December na kay Lalamove pa ako Dalawa lang talaga dala ko kasi double book na Dalawa lang dala ko. Di na ako nagpapaalam kasi pagka pick up ko ng isang item, kailangan yan within 15 to 30 minutes makatakbo na ako noon. Ngayon pag walang pumasok na booking na within 15 to 30 minutes, tumatakbo na ako yan kahit isang piraso lang yan. Tatakbo na yun, hindi ka na pinag-aantay. Iba kasi hindi sila aalis hanggat hindi sila nakakakuha ng booking. Ngayon ang ginagawa ko nun, along the way. Ngayon pag may nataanan ako na along the way may booking, ayun, yun yung kinukuha ko. So parang wala nagagalit sa akin nun na nalalaman nila na nagpatulog. Di pa kasi ako nagpa-vlog nun pero may mga customer pa ako na kuya, bilis mo pag double book ka ba? May kasabay ba to? Ito lang. Minsan sinasabi ko na lang na di ba man lang yan. May nakuha akong kasabay pero along the way na lang. Kaya hindi ako nagantay ng matagal. Yung iba kasi papatagalin nila ng 1 oras, hindi gumagalaw dun sa sa pesto. 1 oras, 2 oras. Kasi ang mindset nila, same day delivery naman yan, mamaya pwede ko pati deliver. Ganon. Minsan yung dala nila, 5. Kumbaga, wala na sa rules nila, alam mo yun iba ginagawa nila. Ika-cancel nila. Papakancel nila sa customer. Tapos, hindi na sila magpapadagdag kasi ika-cancel na. Ang nangyari nga, 2 double book, 3 cancel. Kaya 5 yung dala nila. O kaya kontrata. Yung mga ganun. Pero sa Saver naman, ibang usapan naman yun. Sa Saver kasi talaga, kahit same day delivery yan. Pag nag-Saver ka, syempre malayo yun. Gusto mo makatipid. Hindi mo pwedeng i-rush yung rider nun pag Saver. Hindi mo pwedeng i-rush yun.
Ngayon, antayin mo yung rider na makarating kasi yun yung patakaran sa Saver. Na mas matagal yung Saver kumpara sa regular booking. Kasi Saver talaga, ang naabutan ko niyan, pwede ka kumuha ng 5 Saver na booking. Tapos 2 regular booking, bali 7. Ganun. Ay ang naabutan ko dyan sa Saver na yan. Nakakuha ko niyan dati pero 3 Saver lang tapos 2 regular booking. Pero may dala akong 5. 5. Pero yung 2 regular ko na yun, pinaalam ko yun kasi ang layo naman Manila hanggang Calamba. Tapos yung mga Saver, ano rin, papuntang Calamba rin, medyo mura rin. Kasi iba long gawin nila, Muntinlupa, tapos may Santa Rosa. Isang beses ko lang nagawa yun. Isang beses ko lang nagawa yun. Hindi ko na naulit. Kasi wala rin, parang pagod-pagod ka lang din. Pagod-pagod ka lang. Kaya yung podcast na yun, kung totoong nangyari sa kanya yun, para sabihin niya yung totoo. O baka ano lang, crowd chase lang. Alam mo naman sa social media ka. At ng bagay, ano na lang. Mas marami kang basher, mas malaki kita. Baka crowd chase lang sila, di ba? Ayan. Wala yun, ayun na yan. Kasi the great step. Ang personal experience nila yun, alamin nila. Kasi sabi niya kasi ng priority na yan, hindi naman yung para bilisan eh. Priority mo, may nag-saver ka, tapos dagdag ka ng priority 20 pesos. Saan gusto mo i-rush? Diba? Ganun yun. Ako kaya ako umalis dyan sa Lalamove. Magulo na. Karambola na sila dyan kaya umalis na ako. Pare-pares hindi nakakaintindi. Mapa-rider, mapa-customer eh. Diba? Dagdag mo pa yung mga buraot talaga na customer. Yung alam naman nila na hindi kakasya sa na hindi pwede sa motor. Ipapa-deliver nila dun. Tapos pag nagpa-cancel ka, pag napa-cancel ka, bounce rating mo pa kahit valid reason naman. Ayun ang kinayawan ko dyan kaya umalis na ako. Balik ako dyan siguro kapag binago nila, reforma nila. Mas maganda kasi mag-deliver. Sa akin kasi mas prefer ko na mag-deliver na parcel kaysa mag-MC taxi. Mas okay na sa akin yung ganun, mga deliver lang ng mga gamit kaysa MC taxi. Ngayon, kaya lang ako nandito sa Angkas. Siyempre, kaya ko naman professional naman yung setup. Di ba? Wala naman akong issue sa pagdadrive. Safe naman lagi. May kita naman ako na iuwi. Yan. Balik ako dyan kay Lalamove pag binago niya na. Reforma na kailangan yan, hindi na lang basta ita-compare. Reforma na. Balasahin nila yung mga namumuno dyan. Ay na yun. Kasi hindi mo naman masasabing daing company sila eh. Mababa lang talaga yung fare nila. Saka ang daming hindi sumusunod sa rules and regulation dahil nga sa baba ng delivery fee. Basta ako, nung nagde-deliver ako dyan kay Lalamove, walang ni isang reklamo, hindi isang customer walang nagreklamo sa akin tungkol sa double book na yan. Kasi hindi ko inaabuso eh. Pag double book lang kasi, dalawa lang, pwede na yan. Yun, pag wala na kayong makuha, itakbo nyo na kahit alam nyo lugi kayo. Kaya ginagawa ko eh. Kasi makakabawi ka rin naman yan eh. Hindi ka naman uuwi na natalo ka, di ba? Saka hindi naman lagi ganun na araw-araw ba lagi kang talo. Bibiyahe ka pa ba nun? Di ba hindi na? Saka pag mga malalayo rin naman sa mga customer, huwag nyo naman masyadong madaliin. Para naman kayo mga tarantado din na customer. Saver na nga, di ba? Mamadaliin nyo pa. Para kayong bugok. Yung saver nila, akala nila, yun, mas express pa sa regular booking. Meron ako niyan, customer na ganyan. Naka-saver, kinuha ko kasi pansabay nga.
Kuya rush to oh, pinakancel ko. Dati hindi pa ganyan yung cancel na 10 minutes mag-aantay. Hindi. Magchat-chat ka sa agent, mas mabilis pa yung dati. Yung mag-aantay ka ng agent. Kasi pag nakachamba ka na mabilis yung may agent agad na makakuha. Ayun. Cancel na agad, hindi ka kaya ngayon. Mag-aantay ka pa ng 20 minutes. Ay, 10 minutes. Mapopost ka ng 20 minutes. Ay, 10 minutes. Umabot pa ngayon 30 minutes. Eh, binabaan na lang nila kung nareklamo sila eh. Ewan ko kung anong magiging hakbang niya ni Lalamove tungkol dyan. Lagi na silang na-i-issue sa mga sa social media. Sa TV na sila ng nakaraan. Napukaw na yung ano ng DICT. Ewan ko kung ano pang balak nilang gawin yan. Linisin nila lahat yan. Reforma ang kailangan yan. Kasi yung Lalamove na yan, hindi na yan mawawala dito sa Pilipinas. Hindi na mawawala. Ang kailangan lang nila reforma sa kumpanya. Reforma sa pamamalakad. Basta reforma sa lahat. Mapa-riders, pati mapa-customers. Kung may mga abusadong rider dyan, may mga abusado rin dyan na customer. Tsaka na ako siguro babalik dyan. Kung ano naman yung mga ipinaglalaban ng mga ibang rider ngayon, sige lang, paglaban nyo lang. Basta ako aalis lang. Kasi may iba naman ako pagkakata. Kasi mag-aaksaya ako ng oras dyan. Hindi rin naman kayo pinapakinggan dal eh. Eh, gets no? Birin nyo, may mga vlogger na nagsasabi na ganito ganyan. May isa may kinausap pa sa inyo. Sila Lalamove. O baka yung iba na sinasabi nila na ano, nabayaran na kaya nanahimik na. Ngayon kung mahalaga talaga sa inyo yan, ako okay lang naman sa akin kung mawala kayo ng ano eh. Andyan eh, ang dami kong pwedeng pasukan. Ilan yung MC Taxi, di ba? At saka kung mawala kayo si Grab, si Lalamove, may panibagong susulpot dyan. Mawala man yan si Lalamove dito sa Pilipinas. Ano yan, may papalit na application dyan. Hindi yan masusolo ng iisang application lang. Kasi dito sa Pilipinas, hindi ka naman pwede magmonopolyo eh. Magmamayari lang ng iisang ano eh. Ng iisang negosyo, tapos wala kang kompetensya na ganun din yung paninda. Hindi uso dito yun. Kaya nga diba may mga fast food chain, paiba-iba yung ano. Mga fast food chain, tindahan ng damit, tindahan ng sapatos, diba? Kasi may magkakaroon ng competition yan. Para ma-regulate din yung fare, yung bayad, yung serbisyo. Kaya di ako naniniwala na mababago yan. Baguhin yung sistema para hindi lang basta baguhin yung pamasahe. Maraming issue dyan sa ano na yan, sa apps na yan. Hindi lang yung ano nila, sa ano rin, rider din. Rider tsaka customer. Kaya nga labo-labo na yan eh. Yun lang. Hindi na ako nakakuha ng uwi. Wala akong nadaanan. Wala na kasi top up yung luma akong apps eh. Kaya nag-set destination ako dito sa amin kaso wala rin pumasok sa bagong apps. Tsaga-tsaga lang, ganun talaga. Kota naman na tayo ngayong araw eh. Kaya pwede na tayong umuwi. Tsaka alas 4 na rin. Ganda naman yung pasok ng booking kanina eh. Para makapagpahinga eh. Tapos belo bukas. So back na naman.